Hello guys! Mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood saan sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's reaction video guys is magbibigay tayo ng reaction dito sa nagwa-viral ngayon or nagtitrending ngayon na mga content or issue sa social media guys. No? So tungkol ito sa pagpapatulfo ni Let's You Plant Girl, Medit Barcelona niya sa kanyang BFF. Okay. So, hindi lingid sa kaalaman, nag-viral na ito guys kasi speaking of Raffy Tulfo in Action or RTIA, ay napapanood po yan sa buong mundo at ang dami-dami po talagang nanonood, especially yung mga OFW. No, so nung nakaraan ay nagpatulfo nga ito si Medit Barcelona aka Let's You Plant Girl sa kanyang best friend dahil nga daw sa pagpapakalat ng kanyang mga sikreto or ang kanyang mga confidential na mga ganap-ganap sa buhay niya na ipinagkatiwala niya dito sa kanyang best friend, no? Dahil nagkaroon sila ng misunderstanding, nagkaroon sila ng alitan hanggang sa lumala ito kasi syempre si Medit ay isang content creator, may mga community, may supporters, plus itong si BFF niya ay na-expose niya ito or nagamit niya ito sa kanyang channel, so nakilala siya ng community na din. Okay? So, nagkaroon ng kaguluhan sa community, naghati-hati yung mga supporters. So, since magkaaway sila, so dito si CJ sa mga bashers ni Medit, dito siya nakakuha ng mga simpatiya, no? So, hanggang sa lumala yung away, nagkaroon ng personalan. Okay? So, meron itong mga sikreto si Let's You Plant Girl or si Medit Barcelona na pinagkatiwala sa kanyang best friend, and ito nga lumabas, which is itong mga issue na to, ilang beses na ito na content or ilang beses na ito na lumabas dito sa YouTube, sa platform ng YouTube. Pero hindi ito pinatutuhanan ni Medit at ng kanyang mga supporters, reactor at defenders, no? Dinideny nila ito, and besides wala namang minimension na pangalan talaga itong best friend niya direct kay Medit. Ginagamit niya itong Disney princess, no? So walang pag-aamin dito kay Medit at sa mga supporters niya, at sinasabihan pa nga yung mga nagko-content na gumagawa-gawa lang ng kwento o kaya fake news, kasi doon sa mga post ng kanyang BFF ay hindi po doon makikita yung mukha niya kasi naka-comics yun, no? Inedit, naka-comics, and then yung naka-address yun kay Disney Princess, so wala po talagang pangalan si Medit doon. Pero despite sa pagdi-deny nila ay eto nga, nagulat ang lahat kasi pumunta sa Raffy Tulfo at inamin niya na siya yung nasa pictures na yon, no? Buti sana ko yung pictures na yon ay yung mga kumakain na sila sa isang fast food chain kasama yung lalaki or boyfriend niya na inaamin niya na boyfriend niya, pero medyo sensitive po yung picture na yon, which is hindi yon dapat pinapaalam sa kahit kanino, kasi tayo, no, normal lang sa tao na gagawa tayo ng mga ganyang bagay guys, pero yan ay isang sagrado, ginagawa po yan ng isang babae at lalaki at sila lang po dapat ang nakakaalam. Hindi mo na yan dapat kinukwento sa ibang tao, or mas lalong-lalo hindi mo na dapat yan pinipicturan or nagsiselfie ka tapos ipasa mo sa ibang tao. Well, kung gusto mong gumawa ng memories mo na at the age of 20, ganyan yung ginagawa mo, pwede mo naman gawin yun, pero dapat sarili mo na itago mo yun sa sarili mo, diba? Hindi mo na dapat ipagkatiwala kahit kanino, kahit sa best friend mo pa, kasi remember guys, best friend can be your best enemy, worst enemy. Okay, no? So doon, no? So tapos nagreklamo sila sa Raffy Tulfo, pero ang nagtataka lang ako guys kasi pag pumunta ka kasi sa Raffy Tulfo, ang ginagawa kasi ni Sir Raffy Tulfo dyan, unang-una ay kung pwede pa lang na i-mediate niya kayong dalawa. Kumbaga pumagitna siya, pagkasunduin kayo. Yun talaga yung pinaka number one talaga na ginagawa ni Sir Raffy Tulfo, na kung pwede, lahat ng mga nagrereklamo dyan, kung pwede pa lang mabigyan ng solusyon, no? Magkasundo or kung anong agreement ang gusto nilang gawin na hindi na umabot sa korte. Pero itong si Medit Barcelona or Let's You Plant Girl, pumunta siya doon kay Raffy Tulfo, ay sinabi niya na, sinabi ni Sir Raffy na kung ba pwede ayusin na lang kasi
mag-best friend naman sila, 'di ba? At saka kung pwede ay pag-usapan na lang. Pero ang sagot ni Medit dito ay porsigido talaga siyang ipakulong itong kanyang BFF. So kumbaga, buo na sa isip niya na ipakulong yung BFF niya. So wala siyang intention na makipag-reconcile ang pagpunta doon sa Raffy Tulfo. So ang nasa isip ko, kung gusto mo talaga palang ipakulong yung BFF mo, why not na dumiretso ka sa abogado, mag-file ka, di ba? Mag-file ka doon ng reklamo para padalhan ng summon itong BFF mo para magharap kayo sa korte. Di ba? Kasi ano na, sabi niya, ipakulong daw talaga niya yung kanyang BFF, no? Dahil doon sa ginawa nga na paninira sa kanya, no? So, walang magagawa si Sir Raffy Tulfo doon kasi hindi na kailangang pag-ayusin kasi ayaw niya magkipag-ayos, gusto niya talagang kasuhan yung BFF niya, no? So, feeling ko, kaya siya pumunta doon para makakuha ng abogado, no? Para makakuha ng abogado kasi doon kasi sa Raffy Tulfo, pag talagang gusto mo magkaso, bibigyan ka ng abogado, but it doesn't mean na pag pumunta ka doon ay ikaw na talaga yung kakampihan, no? Ini-evaluate pa nila yan, tinitingnan nila yan, tinitimbang nila yan kung baga karapat dapat ka talagang bigyan ng abogado. Lalo na nung time na in-interview na yung BFF, nalaman din pala ni Sir Raffy Tulfo na meron din paninira itong ginawa si Medit, no, Basilonia dito sa kanyang BFF na supposed to be sila lang din naman ang nakakaalam kasi bilang BFF siya lang din naman ang sinabihan doon sa sikreto din ng kanyang BFF, okay? So ngayon, may tinuturo siya isang vlogger na kino-content daw siya palagi which is Egypta TV na ang information daw ay nanggaling dito sa kanyang BFF, okay? Pero ang tanong, tinanong ni Sir Raffy itong BFF, meron din itong sinabi laban kay Medit, no? At ito nga yung sikreto niya. So, ang tanong ngayon, kino-content din po itong BFF niya, sinisiraan din po ito sa social media dahil po dito sa sikreto na to. So, ang tanong, kanino po nanggaling yung information, no? Kung itong information ni Egypta TV ay galing sa BFF niya, ang tanong kanino din po nanggaling ang information na sikreto ng BFF niya na kino-content din po ng mga reactor at defender ni Medit sa community, which is sila lang din naman ang nakakaalam kasi mag-BFF sila, no? So, dito sa bandang huli ng interview, narinig ni Sir Raffy dito na meron din palang ginagawa itong si Medit Basilonia sa kanyang BFF. So, pagkatapos ng interview, no, ang sabi doon ay kausapin muna silang dalawa. So, hindi natin alam guys kung ano yung nagiging usapan nila, no? Pero, one thing for sure, ang sabi ni Medit is ipakukulong na talaga niya yung kaibigan niya. So, wala siyang intention na makipag-reconcile dito, kundi ipakukulong niya, no? So, as far as I know, dito sa community ni Medit, ang dami niya mga supporters, mga sponsors, which is ito din yung isa sa mga nag-encourage sa kanya na kasuhan itong kanyang BFF. Pero, bakit kailangan niyong pumunta sa Raffy Tulfo kung gusto niyong kasuhan? Why not na dumiretso kayo sa abogado or sa korte? Ibig ba sabihin hindi niyo afford ang kumuha ng private lawyer? Why not pumunta kayo sa PAW? Diba? Ganun lang naman yon. So, ang nangyari kasi dito, doon sa mga issue ni Medit at dito sa BFF niya, doon lang po yan nalalaman sa community. Kasi yung ibang mga nanonood po ng YouTube, hindi naman yan sila interested sa kwento ng buhay ni Medit o sa kwento ng buhay ng BFF niya kasi wala naman silang knowledge. And beside itong BFF niya, hindi naman ito content creator, hindi ito social media influencer. So kung nababasa man yan or nakikita man yan ng ibang tao, wala silang pake kasi hindi naman nila kilala yan, no? Kumbaga, yes, nabubuli siya pero doon lang sa community which is yung mga supporters lang yung nakakaalam. Pero hindi naman lahat ng nanonood sa YouTube ay may pakialam doon sa issue niya, di ba? Kasi hindi naman talaga interested about sa community or sa mga issue guys, no? Sabihin natin nabully siya pero within the community lang talaga, which is kilala si Medit. Okay, sabihin natin from Kalingap community hanggang sa community niya, no? So doon lang talaga nag-iikot yung issue na yon, no? But daw sa ginawa niyang pumunta sa Raffy Tulfo in action, dito po nalaman ng lahat, no? Dito nalaman ng lahat na
may mga kung ano yung mga sikreto nila or yung baho nila, lalo na dito sa dinideny ni Medit na meron siyang naging kalibin, no? Dinideny niya na itong mga ini-issue sa kanyang mga kalalakinhan ay mga naging boyfriend niya, no? Tapos dito din nalalaman na yung mga tawag dito, yung mga confidential or yung mga medyo sikreto na mga conversation na lumabas din ay totoo pala yon, which is ano talaga yun guys, as in hindi talaga dapat na ikwento mo sa ibang tao yun, hindi lang po yun simpleng conversation, as in talagang napakasagrado po yun, no? Kasi ang doon sa conversation kasi guys, meron doon mga gawain ng dalawang tao na hindi mo na dapat ipagsasabi kahit kanino guys, no? Okay, gawain ng ano yan, hindi na natin i-detail, no? Gawain ng dalawang tao, which is normal lang naman yan sa magkarelasyon. Or kahit na hindi magkarelasyon, ginagawa nila yan for the sake lang doon sa kung ano man yung reason nila. Pero so, ibig ko sabihin, hindi mo na dapat yung nilalabas, no? Kung ikaw may ano ka sa sarili mo, may pagpapahalaga ka sa sarili mo, may respeto ka sa sarili mo, hindi mo na dapat yung nilalabas at kinikwento sa ibang tao yung mga pinagagawa mo, no? So, yun, no? Yun, so inamin niya na totoo yung mga conversation na yun, and siya yung nasa picture na yun, which is hindi naman yun identified yung itsura niya, kahit siguro tingnan ni Rapi Tulfo, hindi yun ma-identified na siya yun, unless ipakita niya yung original picture, no? So, yun lang guys, no? Ako hindi ko alam kung ano yung nagiging outcome doon sa pag-usap, kung tuloy ba na binigyan siya ni Sir Rapi ng abogado, at kung kailan mag-start ang kaso, kasi itong BFF niya willing naman daw siyang harapin kahit sa ang korte, no? So let's wait and see, no? So yun, and yun lang, no? Imbes na kayo lang yung nakakaalam, no? Kahit pa sabihin natin lumabas sa social media, pero I'm pretty much sure na dito lang yun sa community within involved or connected si Medit Basilonia, no? Like sa Kalingap at sa community niya. Sa ibang mga community, hindi na po yan sila kilala. Wala po yan silang pake, no? Like for example, doon sa community ni Hungry Syrian na mga viewers, wala po yan sila pakialam, no? So, dahil sa ginawa niyang pamapatolfo, nabulgar ngayon sa buong mundo. So, sabi niya, nung time na binubuli siya sa community niya, nagkaroon siya ng anxiety, no? Which is, sabi ni Sir Rapi Tulfo, bigyan siya ng medical intervention, no? Dahil nga daw iniingatan niya yung pangalan niya, yung pagkatao niya, kasi nga isa siyang ambassadress doon sa kung saan na eskwelahan siya nag-aaral. But then, di ba, kung totoong iniingatan mo yung sarili mo, bakit ka gumagawa ng mga ganyang bagay, no? Okay, sabihin natin, buhay mo yan. Kung gumagawa ka man ng ganyan kasi dyan ka masaya, okay, fine. Pero kung totoong iniingatan mo yung sarili mo, bakit kailangan mo ipagsasabi sa ibang tao kung ano yung mga pinagagawa mo? At kung ano yung mga, alam mo, yung makikita sa iyo na sobrang, yung the way doon sa mga word na ginagamit mo doon sa conversation na yon, hindi ko masasabi na parang may respeto ka sa sarili mo, no? Bilang isang babae, no? Yun lang, no? So, imbes na I mean to say, kung noong time na yun, anxiety ka, how much more kaya ngayon na pinag-usapan ka sa buong mundo at nakakabasa ka ng iba't ibang opinion ng mga tao. May mga tao na nakukuha mo yung simpatiya nila, pero may mga tao na binabash ka. So, kung doon nga dati na sa community mo lang ka nabubuli, how much more ngayon na sa buong mundo. So, di ba? Ano mo dito? Ano yung intention mo? Ano yung nag-gain mo? Ano yung naging consequences dito sa pagpapatulfo mo? Okay, no? Kasi intention mo naman pala na ipakulong yung kaibigan mo. Bakit ka pa pumunta sa Rapi Tulfo? Why not na dumiretso ka doon sa korte? Kasi pwede ka naman kumuha ng PAW kung wala ka pang bayad ng abogado, no? I don't think so na gusto mo ng popularity. I don't think so na gusto mo ng ng subscribers. 'Di ba? So, yan lang guys, no? Hindi mo talaga may iwasan na magkaroon ng kanya-kanyang opinion yung mga tao dito kasi napapanood dito sa social media, in public at sa buong mundo, guys, no? Whether you like it or not, 'di ba? Makakarinig ka ng mga iba't ibang opinion ng mga tao dito. So, swerte mo kung makuha mo yung simpatiya nila. Pero malas mo kung i-criticize ka, kung i-bash ka ng mga tao kasi marunong din naman sila mag-evaluate, marunong din naman sila mag-analyze doon sa mga lumalabas sa bibig mo, 'di ba?
Yung umiyak ka, anxiety ka, kasi napahiya ka, kasi iniingatan mo yung kredibilidad mo, iniingatan mo yung personality mo, iniingatan mo yung pagkatao mo, kasi ambassadress ka, estudyante ka. Pero bakit mo ginawa yung mga bagay na ikahihiya ng sarili mo? Diba? Ikaw lang din naman yung nagpahiya ng sarili mo kasi ginusto mo yun eh, ginawa mo yun eh. Ang pangit lang yung ginawan ka ng kwento, no? Ang pangit lang kung yung tawag dito, yung binuli ka pero wala namang basis. Kumbaga ginawa-gawa ka lang ng kwento, diba? Kumbaga marites lang. Pero yun talaga admitted mo eh. Hindi mo nga yan in-admit eh. Nang ilang buwan na issue, almost 6 months, hindi mo yan in-admit sa community mo na ikaw yan. Lagi mo sinasabi, hayaan natin sila kasi alam natin kung ano yung totoo, nasa katotohanan tayo, di ba? Tapos karamihan, kadalasan, sabi ninyo, mga sinungaling yan, mga fake news yan, for content lang yan, for views lang yan, naninira lang yan, and boom, all of the sudden, inamin mo na ikaw yun, no? Tapos doon sa post, inamin mo na ikaw yun na wala ka namang pangalan doon. In terms of bullying lang kasi yung sabi, may pangalan ka doon, pero another story yun, doon sa, ano yun, sa, charity yun. Pero kung dito tayo sa bullying na sinasabi mo na nilabas yung mga sikreto mo, wala kang pangalan doon eh, kasi si Disney Princess yun eh, di ba? Pero yun, inamin mo na ikaw yun, di ba? So imbes na yung ibang mga supporters mo hindi pa naniniwala doon sa mga kinokontent namin eh, na talagang ikaw yun eh, ngayon ano na, confirm na ikaw talaga yun kasi inamin mo pa yun. Imagine, no? Imagine yung laman ng mga pictures na yun at laman ng mga conversation na yun. Pinapakita mo lang na wala kang respeto sa sarili mo, no? Ikaw mismo yung napapahiya sa sarili mo, no? So, ayun lang guys, no? Let's wait and see kung ano yung kahinatnan ng reklamo niya, and then let's wait and see kung ano din yung magiging action din, no? Ng bawat isa, ng bawat kampo nila, no? So, siguro may part 2 pa ito. I don't know kung i-entertain ni Sir Raffy Tulfo ito, may part 2 ito, pero kung nasa korte na, kung na-file na ito sa korte na, so wala na po si Sir Raffy Tulfo dyan. Kasi ayaw naman niya magpag-reconcile eh. Kasi si Raffy Tulfo po, hindi po yan korte. Mediator lang po yan, no? Minimediate niya yung mga taong nag-aaway-away or may mga hindi pagkakaintindihan na nagrereklamo doon, no? Pero kung ayaw ninyong magpa-reconcile, ayaw ninyong magpa-areglo, di ba? So, bigyan na lang kayo ng assistance in terms of money or in terms of abogado. Yun lang naman yung ginagawa ni Sir Raffy, guys, eh, no? So, yun lang, no? So, ang dami-dami na nag-content nito kasi naging talk of the, talk of the social media na ito. So, may advantage nito kasi magiging popular ka dito, no? Makukuha mo yung exposure mo dito sa Let's Plan Girl, no? And maraming makikisimpatiya kasi akala nila bata ka, estudyante ka, no? Na naging kawawa ka. Pero at the same time, din ito, no? Kahihiyan mo din ito, no? Kahihiyan mo din ito. So, ayan guys, no? Depende na lang yan sa mga manonood kung ano yung maging opinion nila. So, maraming salamat and God bless everyone.